Ba't tinanggihan mo yung pag-aaral sa ano? Dati din po kasi in-offeran po ako ni Ninong R po. Di ba mag-aral din po ng US po, pero hindi po. Bakit nga? Siyempre, yung pagmamahal niyo pong pinaramdam sa akin, doon na po ako nasanay. Ayan, stop po muna natin bago natin ipagpapatuloy. So, heads up lamang po ang pag-uusapan natin sa video na ito. Isa nga po sa topic na pag-uusapan nila Tekram at ni Luis 1 year ago sa vlog po nila. Kung saan nga po is natanong ni Tekram si Luis kung bakit nga ba tinanggihan nito ang offer. Kasi may nag-offer kasi sa kanya, 2 sponsor na yata na pag-aaralin siya ng US or sa Amerika. However, tinanggihan nga po ni Luis yung dalawa dahil nga nasanay na daw siya sa pagmamahal na ipinaparamdam ni Tekram sa kanya. So, ibig sabihin talaga is talagang nanunuot sa puso ni Luis yung paano nga ba magmahal si Tekram, ang Tekram family, ang Manalastas family, kasi talagang nararamdaman niya yung init ng pagmamahal nila. Kaya kahit na bigyan pa siya siguro ng milyon-milyon or pag-aaralin sa Amerika, which is pangarap sana ng lahat yon, pero hindi talaga niya ipinagpalit ang Manalastas family, especially ang kanyang tatay Tekram, sa mga bagay na iyon. Although ngayon nga po, iba nga po yung nangyari, pero alam natin na magiging maayos po ang lahat. So ipagpatuloy po natin ang panonood. Wait lang na, basingit ko lang. Siyempre, para malaman din ng mga... Wait lang guys, vlog po ito 1 year ago, inuulit ko. So gusto ko lamang pong balikan yung mga masasayang alaala na kasama pa ni Tekram or ni Luis, ang kanyang tatay Tekram, doon sa Manalastas Mansion or sa Manalastas family. Kasi alam ko na marami nakakamiss kay Luis. So balikan po natin yung ilan sa mga vlog nila para kahit pa paano is hindi natin gaano mamimiss si Luis. Ng mga katekram natin. Ba't tinanggihan mo yung offer? Sino yung Anong pangalan na? Cantalejo? Yung nagbigay ng kwintas naman kay mama mo? Evangeline po. Tita Evangeline Cantalejo. Kay Tita Evangeline, ba't tinanggihan mo yung pag-aaral sa ano? Dati din po kasi in-offeran po ako ni Ninong R po. Di ba mag-aral din po ng US po, pero hindi po. Bakit nga? Siyempre, yung pagmamahal niyo pong pinaramdam sa akin, doon na po ako nasanay. Hindi ako gano'n. Nasaan ang kiss ko? Ramdam na ramdam ko yung sa puso ni Tekram doon. Yung pagkabanggit ni Luis ng, syempre, yung pagmamahal na ipinaramdam nila Tekram sa kanya, is doon daw siya nasanay. Naramdam ko yung puso ni Tekram doon. Parang biglang bumuka yung puso ni Tekram doon nang marinig yung mga kataga na yun mula kay Luis. Para sa isang tatay, especially kay Tekram na itinuturing nga pong mga anak ang mga batang ito, especially si Luis, ay masaya sa puso na ganun ang naririnig niya sa mga batang tinutulungan nga po niya at itinuturing na anak. Kasarap ka rin ganyan, no? Pwede na akong Sige, tulog na ako. Lumilipad na sa langit si Tekram. Siguro hanggang mamaya nakatulog ako na. Hanggang pagtulog ko, nakasamay lang. Nakatuwa, no? Binless tayo ng mga bata na yung magdudulot ng magpupuno ng kaligayahan sa puso mo. Grabe, kaya kahit pala hindi ako nakapag-asawa kagad, bibigyan akong Kuya Luis, bibigyan akong Kuya Dave, bibigyan ako ng yung mga bata pa dyan sa labas. Kasi naman, hindi naman sila kasya na dito kung linagyan. Kaya, naiintindihan naman ng mga bata yun. Kumbaga, siyempre, lahat sila special naman Siyempre iba naman yung pamilya. Yung family. Siyempre yung family dapat dito kami. Yung love na yung binubuhos ko sa kanila, yung nakakabawi naman sila. Yung mga panahon na hindi nila na-enjoy, binabawi natin kahit paano. So, yun nga po ay short clip lamang po. Kung gusto nyo po mapanood yung buong vlog po noon, is puntahan nyo po sa YouTube channel ng Tekram Kids.
I believe that was 1 year ago yata, July 7. May tao. Wait lang guys, patapusin muna natin yung tao. Ayan po, tawag niyan. Nakakatuwa lamang po na marinig kay Luis yung mga katagang iyon na mas pinili po niya na tanggihan yung pag-aaral sa Amerika dahil nga po mas nasanay siya dahil nga po mas nasanay siya sa pagmamahal na ipinaramdam ni Tekram at ng Manalastas family sa kanya. Kaya nga po mas tumagal sila doon, si Luis doon ng 5 years nga po dahil nga po sa napakainit na pagtanggap at pagmamahal sa kanya. However nga lang po, dahil nga po medyo na-spoiled sila, parang tawag niyan, nagagawa nila yung kung ano ang gusto nilang gawin. At yun doon nga po nagka-problema. At dahil nga po doon, alam naman po natin na si Luis ngayon is umuwi muna sa kanila, ipinauwi muna dahil nga natatakot si Tekram na kung manatili ito doon sa kanya, dahil nga po sa pagmumotor nito ng 10 oras ng gabi, lumalabas nga po nang walang paalam, is natatakot si Tekram na baka mapahamak yung bata. At ayaw niya na masisi siya ng lahat, especially ng pamilya ni Luis, kung may mangyari sa kanya. Pero alam ko na andun pa din yung pagmamahal hindi naman mawawala yun yung pagmamahal ni Tekram kay Luis. Andun naman yun palagi, hindi mawawala yun. Imagine 5 years po yun guys, na itinuring niyang anak yung bata. And kay Luis din naman, nararamdaman din naman natin na tatay pa rin ang turing niya kay Tekram. Although nung mga pinakauna talagang araw or week na nangyari po yung pagpapauwi kay Luis, is medyo nagtampo, nagalit si Luis. At kalaunan is naintindihan din naman ni Luis yung mga bagay-bagay kung bakit kailangan iyong gawin ni Tekram. Kaya ipag-pray po natin na sana makabalik si Luis sa poder ni Tekram. Alam ko makakabalik siya basta masunod lamang niya kung ano yung gustong mangyari ni Tekram habang nasa kanila siya. Yung alam mo yung ma-realize niya lahat ng mga kamalian niya. Yung magbago siya, tapos kung magandang yung resulta naman na nandun siya sa kanya, I'm sure na mapapabalik siya doon sa Manalastas family. Ayan. So yun, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. Inuulit ko nga po palagi na ugalit po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natanggap kahit na di po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalab sa atin ng ating Panginoon at wala mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always bring pa yung kapote, sombrero, or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo ng sentrong kapag mainit. Hindi po tayo mainitan or kapag biglang umulan, hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para maboost ang ating immune system. At hindi po tayo matatama na agad-agad ng kung ano-ano mga sakit-sakit yan. So once again, inuulit ko hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po sa ating lahat at bye for now po.